gaano kalayo na nga ba yung narating natin sa pagsa-solar, no? So solar journey nga natin, update of blue setup, then umabot tayo hanggang sa ganitong setup na DE, no? So ito ay bigay lang ni DE, pero na-setup natin yan, no? So, bukod sa nagagawa na nga ako, marami na rin ako na-experience, so hanggang sa malalaki na yan. Hanggang sa umabot na ako dito sa mismong e-bike natin, no? So may aparato rin ako dito. So convertible lang itong ginawa ko dito, no? Kasi meron ditong manual transfer switch yan. So once na gusto ko mag-testing, transfer ko lang yan. Then kapag tapos na ako ay babalik ko ulit sa charging ng battery ng e-bike, no. So yan. Then ito yung shop natin, no. Ayan. So hanggang sa umabot na nga tayo, meron na tayong license din ng BIR DTI, no. So pero yan, ganun pa rin yung shop natin. Nagkaroon ng space pero medyo magulo. Ayan. Okay. So naalala ko nga, no, nagsimula ako, meron akong baterya pinagpalitan ng sasakyan. Then nilagay ko sa likod bahay namin, no. Siyempre sinukot-sukot ko yung charging dahil nga kapag day off natin ay nagbubuting-ting ako. Tatrabaho ako sa mga factory, no. Huli kong trabaho ay dito sa Crown Asia, no. Isa akong electromechanic. So halo yun, isang electrical, then mga motor control, then tsaka mismong paggawa ng mga mechanical din, no. So sakop namin lahat yun dahil sa maintenance department kami, no. So sa solar journey, no, para sa akin ay malaking advantage to, lalo na sa ating mga kalalakihan sa bahay, no. Dahil nga gusto mo makalibre ng kuryente kapag day off mo, no. Siyempre medyo malamok, malangaw sa labas kapag naggagawa ka o nagbubuting-ting ka ng mga bagay-bagay, no. Dahil ako nga ay pag day off ay nagbubuting-ting ako every day off ko. So lahat ng mga gamit-gamit ko ng electrical, lalabas ko yan, then gagalawin ko, no. Then siyempre meron tayong mga vlogger din na nag-ano sa akin, tawag dito ay nagpursiging gumawa ng solar, no. So isa dyan sila Daniel Katapang, no. Pag mga basic na maliliit yan, setup doon ka kay Daniel Katapang. Then kung gusto mo na ng medyo advanced, no, punta ka na kay JF Legaspi, yan, Solar Rents. So si Sir Floyd din, no, naging influencer ko rin yan. Dahil nga umpisa ako sa maliit na setup no, no. Unang pinagana ko lang talaga muna ay yung para sa lamok, no. Wala pang solar, wala pa akong SCC no, no. So nakita ko yung SCC na yan kay Daniel Katapang. So itong blue setup o yung blue na SCC na ganyan. So nagtry ako, bili ako niyan. Then siyempre nagalit si Madam, no. Sabi, para saan daw yan ako, gagawa tayo ng sarili nating kuryente yan. So maraming against sa ginagawa ko, no? Then yung mismong inverter bumili na rin ako. Then yung battery luma na lead acid, no, galing sa kotse ay yun ang ginamit ko, no. So ang problema, mga ilang buwan ay nasira na ng tuluyan yung battery na yun. Nagamit ko na is yung battery ng motor ko. Okay. So yun, hindi pa ako familiar sa pag-set ng battery nito, B1 or B2, B3, no, tatlo yung setting ito. Nanood ako kay Daniel, then kay Floyd, no, sa lahat ng mga solarista na gumagamit ko, no, o yung pinapanood ko, no. So kaya natuto, then tanong din, siyempre comment, kagaya nyo, ginagawa ko yun, comment ako kung talagang hindi ko na kaya. Kung sakaling may sumagot ay salamat, no. Then medyo na master ko na yung ganitong setup, small setup, no. At gusto kong matutunan naman yung computation, no. Talagang advantage mo kung meron kang skill o nanggaling ka sa electrical o electrician ka or electronic, may mga computation ka, no. Kung gusto mo na ng advanced naman at nakukulangan ka na dun sa DIY ni Daniel, doon ka kay JF Legaspi. Dahil kahit maliit ang setup mo, better alam mo yung computation ng battery at sa solar panel, then SCC, no. Dahil may mga akma na pwede dyan, especially yung mga SCC, dahil may mga data sheet yan. Kailangan alam mo yung solar panel para dyan sa SCC mo.
So hindi naman masama magtanong, pwede naman magtanong. Then ito, umabot na nga ako sa ganito. Ayan. So nalaman ko na nakabili na ako ng SCC noon, PWM. Ngayon nalaman ko na mayroon pala mas mahusay doon, yan MPPT, no. Yung MPPT SCC. Then meron ding pure sine wave inverter dahil nagsimula nga ako sa mode 5. So lahat 'yon na nadaanan ko kagaya niyo mula sa SCC din inverter na iba. Meron mas advanced, no. Ito siyempre may mas mahusay pa rito. Pero ito na-testing ko na tong pure sine wave, talagang okay na okay to. So hindi siya sensitive pag nasira o pag na-shortan ka dito sa outlet. Alam mo, may pumutok, no? Ay hindi basta nasisira yung ganitong inverter. So bago tayo mag-DE, no, umabot tayo dito sa 3,000 watts na aparato natin, no. Pure off grid kung tawagin to. Ibig sabihin wala siyang connection sa kuryente, no. Ito yung meron tayong MPPT na 60 ampere, then 3,000 watts yung inverter natin, pure sine wave inverter. So umabot na tayo sa ganitong setup, no. Then nagkaroon tayo nung DE. So eto, pwede tayo dito mag-aircon, no. 0.6 katulad dito, yan, malaki. Horsepower, no. So hanggang dito nga umabot yung solar journey natin, no. Nagkaroon din tayo dito ng HVD o high voltage disconnect. Then meron din siyang low voltage disconnect. Then multifunction meter, dito nakikita yung mga load mo. So sa ngayon siya wala siyang load, 1.1 o 1.2 lang yung load natin dito, no. So yun yung motor o yung control ng motor. So pag binuksan ko to, lalabas yan, number yung motor. Then magkaroon siya ng load yan. So dito sa multifunction meter nakikita yung wattage ng motor, no. Yan, 288. And mamamatay yung motor. Once na mamatay yan, so magsisiro uli yan. Yan yung mismong multifunction meter natin. So meron diyang voltage reading, output, then ampere, then temperature, hertz, no, 59.9 hertz kuryente. So umabot tayo dyan, then doon tayo sa DE. Then sa umabot na ako dito sa DE natin, no, yan. DE hybrid. Siyempre mas maganda to, pero mas mahal ang budget. Pero siyempre dito tayo muna sa small setup. Dahil ito yung foundation talaga natin kapag magagawa tayo ng isang solar setup. So pwede nyo check dyan sa video list. May mga video ko dyan na from basic assembly to testing, yung basic operation, no. So ayun, yun lang ma-update ko sa inyo dahil the solar journey ko talagang malaki ang pinagbago ng aking buhay. Natuto ako magawa ng sarili kong kuryente. At the same time, pwede nyo gawing livelihood to, no? Kung maliit lang yung solar setup na kailangan nyo. So pwede kayong gumawa sa sarili nyo din, magawa para sa iba. Okay? So livelihood din to, mga ka-electrical. So bukod doon, pwede kayong makapilit sa mga platform, no? So sinasabi ko to para makatulong ko sa inyo dahil talagang kailangan sumabay tayo sa panahon o sa future, no? Dahil talagang online na ang labanan ngayon ng buhay. Hindi pwedeng trabaho lang ang gagawin natin. Kailangan meron tayong sideline kahit sa online man lang, mga affiliate. So lahat tayo mag-affiliate para lahat tayo ay medyo karoon ng sideline nakita. So check nyo dyan, mag-subscribe kayo. Check nyo yung notification bell para updated pa kayo sa mga solar journey na pinablog ko. Okay. So paliwanag natin yung ibang mga parts niya sa susunod, no? Dahil medyo maayos na yung ating video. Okay. So salamat ulit sa pagtitiwala. God bless.